Mainit ang hangin at amoy pawis ang paligid sa hapon na yon. Sa labas ng ampunan, may ilang bata na naglalaro ng tumbang preso, habang may ilang nakaupo sa gilid ng sementong hagdan. Tahimik na nakamasid. Hawak ni Ethan Guevara ang kanyang duffel bag, habang tinuturo ng madre ang maliit na silid na pansamantala niyang tutuluyan. Tahimik lang siya, hindi sanay sa tingin ng mga bata. Ang mga tingin nila'y parang nagtatanong, sinusukat siya kung ligtas ba siya o hindi. Sir Ethan? Napalingon siya sa boses na tumawag. Isang babae, mukhang nasa late 20s, mahaba ang buhok, maputi ang balat, at maganda ang hugis ng katawan. May hawak na folder at ballpen, at nakasuot ng simpleng puting dress. Ako si Celeste. Ako ang tagapangalaga dito sa ampunan. Inabot niya ang kamay. Ethan Guevara. Nabasa ko nga sa volunteer file mo. Retirado ka na raw? Wala pa sa edad pero oo. Nag-discharge na ako. Pwede ko bang malaman kung bakit? Ngumiti si Ethan. Gusto ko na ng tahimik na buhay. Tumingin si Celeste saglit sa mga bata sa likod. Hindi tahimik dito. Pero baka ito ang klase ng ingay na kailangan mo? Sa unang 2 araw, si Ethan ay tahimik lang. Ayos dito, ayos doon. Inayos ang sira-sirang pinto sa kusina. Nilinis ang lumang playroom. Nilinis ang kalawang sa gate. Maraming kailangan gawin sa ampunan. At kahit hindi ito parte ng military routine niya, parang okay lang. Pero ang hindi niya inaasahan ay ang triplets. 3 bata, magkakamuka. Pare-pareho ng kutis, ng mata, ng hugis ng muka. Si Leah, ang pinakamaingay. Si Liana, ang pinakamahinahon. At si Lucas, ang tahimik pero mapagmasid. Sa tuwing may ginagawa si Ethan, bigla na lang silang sumusulpot na parang multo. Kuya Ethan, tawag ni Leah, habang naglilinis siya ng hose sa likod. Totoo bang may baril kang ginamit dati? Leah! Sabat ni Liana. Bawal yun. Bakit naman? Tanong ni Lucas. Sundalo si Kuya dati, di ba? Napangiti si Ethan. Oo, pero hindi lahat ng sundalo masaya sa baril. Mas okay yata tong walis at martilyo ngayon. Mas gusto ko po to. Sabi ni Leah sabay abot ng tornilyo. Tuturuan mo po ba kami? At simula noon, araw-araw na silang nakabuntot sa kanya. Isang hapon, habang pinipinturahan nila ang lumang kahoy na mesa sa labas ng kusina, dumaan si Celeste. Hawak niya ang isang tray ng juice at crackers. Nakikialam na naman kayo kay Ethan. Tanong niya, kunwari naiirita, pero halatang amused. Hindi po, assistant lang po kami. Sagot ni Leah. Mga assistant na maraming tanong. Saad ni Ethan sabay ngiti sa mga bata. Nahuli ni Ethan na nakatingin sa kanya si Celeste. May problema ba? Tanong nito pero hindi nakatanggap ng sagot. Pagkaalis ng mga bata, naiwan si Celeste para tulungan siyang ipasok ang natirang pintura. Hindi sila ganyan sa lahat ng bisita. Sabi niya, habang inaayos ang takip ng lata. Hindi agad sila lumalapit. Ganun ba? Tanong ni Ethan habang pinupunasan ng kamay sa basahan. Minsan nga, hindi sila nagpapakilala agad. Pero sa'yo parang komportable sila agad. Napangiti si Ethan sa kanya. Hindi kaya dahil magkakamukha kami? Quadruplets pala kayo. Ngumiti si Celeste, saka umupo sa gilid ng mesa. 3 taon na silang andito. Wala kaming birth record. Wala ring nakakaalam kung sino ang mga magulang. Iniwan lang daw sila sa isang private hospital. Hindi rin sila agad dinala sa DSWD. Matagal bago sila napunta dito.
Tahimik lang si Ethan. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Deserve ng mga bata ang masayang pamilya at payapang tahanan. Sabi ni Ethan habang nakatingin sa malayo. At binigay mo yun sa kanila. Maaga pa. At malamig ang hangin sa paligid. Basa pa ang mga sahig ng porch sa ambon kanina. Kakaunti pa lang ang gising sa ampunan. Sa gilid ng kusina, si Ethan ay tahimik na nag-aayos ng sirang gripo, gamit ang lumang adjustable wrench. May tunog ng kalawang at kalansing ng tools, pero kalmado ang kilos niya. May lumapit mula sa likod. Bit-bit ang maliit na planggana ng gulay. Hindi na namin alam kung papalitan na yung gripo o ipapasara na lang. Ani Celeste, walang masyadong emosyon sa boses, pero may halong biro. Hindi sumagot agad si Ethan. Tinesting niya ang faucet, matapos higpitan. Pwede pa. Minsan kailangan lang ayusin, hindi palitan. Tumango si Celeste. Sana totoo yan sa lahat ng bagay. Walang sumunod na sagot. Tinabihan lang siya ni Celeste, saka nagsimulang mamulot ng dahon ng sili sa planggana. Nang tanghali, habang abala ang mga bata sa tanghalian, napansin ni Ethan na kulang ng isang bangko sa dulong mesa. Wala nang staff na pwedeng takbuhan dahil lahat ay busy. Tahimik niyang nilapitan si Lucas, inakbayan at binuhat ito kasama ang plato at kutsara. Inililipat ka ng pwesto, Commander. Dito ka sa base natin. Sabay upo kay Lucas sa tabi niya. Tumawa si Leah. Commander ka daw, Lucas. Ngumiti si Lucas at ginulo naman ni Ethan ang buhok ng bata. Pogi pa ako, Kuya Ethan? Biglang tanong ni Lucas. Pinantayan siya ni Ethan ng tingin. Mas gwapo ka pa sa akin. Pagkatapos kumain, habang abala ang lahat sa pagliligpit, tumulong si Ethan magpunas ng mesa. Nandoon si Celeste, abalang-abala, sa kakakumbinsi sa batang ayaw maghugas ng kamay. Matapos hugasan ni Celeste ang kamay ng bata, agad itong tumakbo palayo, pero nabunggo siya ni Ethan. Agad naman itong hinawakan ang kamay ng bata. Kumuha ng bimpo at pinunasan ang kamay. Nakita niyang nakatulala lang sa kanila si Celeste. Lumapit si Ethan dito. Marahang pinunasan ng basang kamay ng dalaga. Nagkatitigan ang dalawa. Maya-maya, nakita nila na naroon ang ilang bata sa likod at nanonood. Ang sweet! Parang mama at papa lang. Namula ang pisngi ni Celeste, pagharap niya kay Ethan. Nakita niya ang mapaglarong ngiti nito. Pagsapit ng gabi, tahimik ang hallway ng dorm. Karamihan sa bata ay nakatulog na. Sa reading corner naroon pa ang tatlong magkakapatid. Pilit kinukumpleto ang puzzle na kulang ng piraso. Kuya Ethan, tulungan mo naman kami. Tawag ni Leah. Tahimik lang siyang lumapit. Umupo sa lapag. Hindi siya nagsalita. Pinanood lang muna niya ang mga kilos ng mga bata. Kulang po yung gitna eh. Reklamo ni Liana. Maya-maya may dinukot si Ethan sa bulsa. Isang piraso ng puzzle. Mukhang nahulog sa ilalim ng mesa noong nakaraang araw. Ipinatong niya ito sa gitna ng puzzle board. Yay! Kompleto na! Sabi ni Lucas. Pinipigilang mapalakas ang boses. Nakatayo si Celeste sa may pintuan. Hawak ang clipboard. Pinapanood lang niya kung paano dahan-dahan. Natutong magtiwala ang mga bata sa lalaking halos kahapon lang nila nakilala. Maaga pa pero tirik na ang araw. Sa harap ng gusaling may mga dumidikit pang tuyong dahon sa bintana. Nakaupo si Ethan habang pinupulido ang maliit na wooden bench gamit ang liha. Katabi niya si Lucas. May hawak ding liha pero halatang walang balak tapusin ang ginagawa. Sa halip, nakatingin ito kay Ethan. Parang hinihintay kung kailan siya papansinin. Wala ka po bang anak? Tanong ng bata, sabay lingon sa kanya. Saglit na natigilan si Ethan.
Saka pinagpatuloy ang ginagawa. Wala. Bakit mo na itanong? Asawa po. Tanong ulit ni Lucas, talagang curious. Umiling lang si Ethan bilang sagot. Ba't gusto mo malaman? Wala lang po. Naisip ko lang po, ang cool po kapag ikaw ang papa. Hindi agad sumagot si Ethan. Napatingin siya sa inosente at maamong mukha ni Lucas. Ako ang pinakamaswerteng ama. Kung ikaw magiging anak ko, Lucas. Sa library, abala si Lia at Liana sa pag-aayos ng lumang storybook na galing donasyon. Si Celeste nasa sulok, nakaupo sa sahig. Binubuklat ang mga bagong dating na materyales. Isa-isang binabasa ang pabalat ng mga libro. Pinupunasan ang mga alikabok at inilalagay ang mga ito sa kahong may label na check for damage. Dumating si Ethan. Bit-bit ang ilang bagong shelves na siya mismo ang bumuo sa likod ng kusina. Sandali siyang nagsalita. Inilapag lang ito sa tabi ni Celeste. Saka umupo upang i-level ang mga paa ng cabinet. Okay na to. Di ka ba napapagod? Tanong ni Celeste. Bakit naman mapapagod? Ang sarap ng magpahinga dito eh. Sagot ni Ethan. At binigyan ng makahulugang tingin si Celeste. Nang hapong yon, habang naglalaro ang mga bata sa labas, si Ethan ay naatasang mag-ayos ng lumang bodega sa likod. Makitid ang espasyo at amoy alikabok sa loob, puno ng sirang gamit, lumang pintura at mga kahon ng lumang record na halos nagkabuhol-buhol na. Habang inililipat niya ang mga kahon, may isang lumang drawer na bahagyang nakaawang. Nang hilahin niya ito, may lumabas na folder na tinabunan ng plastik at tela. Hindi agad niya binuksan. Inilagay muna niya ito sa isang gilid. Saka tinapos ang paglilinis. Paglabas niya, naroon si Celeste. Hawak ang payong. Pinapanood ang mga bata nagtatakbuhan sa ulan. Hindi niya pinipigilan ng mga bata. Hinahayaan niyang gawin nila ang mga bagay na kanilang gusto pero may limitasyon. Nilapitan siya ni Ethan para abutan ng jacket na nakasabit sa braso niya. Kahit hindi sabihin, alam niyang giniginaw ito. Inabot ito ni Celeste sabay tingin sa kanya. Salamat. May nakita kong folder sa likod. Mukhang galing sa dating management. Bahagyang nag-iba ang ekspresyon ni Celeste. Anong laman? Hindi ko pa tinitingnan. Kinagabihan, habang tulog na ang mga bata at wala nang ilaw sa buong pasilyo kundi ang dim light mula sa hallway, bumalik si Celeste sa reading corner. Hindi siya makatulog at may kung anong kumakabog sa dibdib niya. Hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng tanong na matagal niyang kinikimkim. Sino ba talaga ako? Dumating si Ethan, dala ang folder. Tahimik siyang umupo sa tabi ni Celeste. Hindi agad niya inabot ang folder. Inilapag niya ito sa mesa. Uminom ng tubig mula sa baso, saka tumingin sa dalaga. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder. Sa loob, may ilang dokumento. Karamihan ay sulat kamay, mga pangalan at medical codes. Isa sa mga papel, may 3 larawan. Blurred, halatang galing sa photocopy. 3 sanggol at nakaswaddle. Walang label sa pangalan, pero may code sa ilalim. Napahawak si Celeste sa papel. Teka, parang nakita ko na to. Hindi pa rin gumagalaw si Ethan. Hindi rin siya nagtanong. Hinayaan niya lang si Celeste na kusang dumugtong sa memorya. Mainit na ang sikat ng araw kahit hindi pa tanghali. Nasa activity room ang mga bata. Nagsusulat, nagkukulay ng kanya-kanyang drawing. Si Ethan, nasa sulok, nagkukumpuni ng sirang storage box. Kahit hindi siya binigyan ng partikular na utos, kusa na siyang kumikilos. Kuya Ethan, tingnan mo to. Itinaas ni Leah ang drawing niya. Simpleng stick figures lang, pero may lalaki nakaluhod sa gitna ng 3 bata. Nakangiti ito. May hawak na martilyo sa isang kamay, habang may maliit na aso sa gilid. Parang ako ba yan? Tanong ni Ethan. Opo,
Pero ginawa namin na buhok sundalo ka. Natawa si Ethan. Kinuha niya ang drawing. Tumango, sakay dinikit sa dingding gamit ang masking tape. Maganda. Pero bakit ako lang? Asan si Ate Celeste? Siya yung nagpipicture. Hindi siya kita sa drawing kasi busy siya. Sagot ni Liana. Napalingon si Ethan kay Celeste, na tila hindi nakikinig pero pasimpleng ngumiti. Pagkatapos ng klase ng mga bata, nagsimula ng magligpit ang mga volunteers. Si Celeste, sumama sa isa pang staff para ayusin ang medicine cabinet sa klinik. Naiwan si Ethan para magbantay sa mga batang nagpapahinga. Habang nagpapalipas ng oras sa may hallway, napansin niyang si Lucas ay tila tahimik kesa dati. Nakatulala ito sa sulok. Hindi sumasali sa laro ng mga kakambal. Nilapitan niya ito at naupo sa tabi nito. Masama pakiramdam mo? Umiling si Lucas. Hinawakan niya ang noo ng bata at nag-alala agad nang maramdaman na sobrang init nito. Tumayo agad si Ethan at binuhat si Lucas. Hindi na inintay pang magreklamo ito. Dinala niya sa klinik kung saan nadatnan niya si Celeste na nag-aayos ng mga gamot sa estante. Ang taas ng lagnat ni Lucas. Hindi na rin nagtanong si Celeste. Mabilis itong kumilos, kinuha ang thermometer, hinanda ang compress, at tinawag ang isa pang staff para i-check ang record ni Lucas. Parang nag-shift siya mula sa Celeste na kalmado, patungo sa Celeste na alerto at mabilis. Si Ethan naman, nanatiling tahimik sa gilid. Naisip niya na parang mas takot pa siya sa nangyari ngayon kay Lucas kesa sa makipagbarilan at makipag-combats sa mga kalaban. Habang dumidilim ang langit sa labas, tila bumibigat din ang paligid sa klinik. Lumipas ang 2 oras at lumala ang lagnat ni Lucas. Nagkukumbulsyon siya, nanlalambot at hindi na kumakain. Si Celeste, halos hindi umalis sa tabi nito. Habang si Ethan naman, tahimik na naghanap na ibang kailangan tulad ng tubig, panibagong bimpo, tawag sa Doctor on call. Dadalhin na sana siya sa ospital, pero may kulang pa tayo sa pondo. Emergency fund, manipis na. Sabi ng isang staff. Hindi nagdalawang isip si Ethan. Kinuha niya ang phone, saka nag-message sa kakilala niyang dating kasamahan sa serbisyo. May kilala ka bang pediatrician? Urgent. Malapit sa area. Ilang oras pa ang lumipas bago dumating ang doktor. Si Ethan ang sumalubong sa gate habang umuulan, hawak ang payong. Nang makapasok ang doktor sa loob ng klinik, agad tinignan ang lagay ni Lucas. Pagkatapos ng check-up at mapababa ang lagnat, nagbigay ito ng gamot at inabisuhan na kailangan maayos na ang magiging pahinga ni Lucas. Bandang 2:00 ng madaling araw, tulog na ang karamihan. Si Celeste, nakatulog na rin sa upuang kahoy, nakasandal sa dingding ng klinik. Si Ethan naman, nakaupo pa rin sa sahig, nakasandal sa gilid ng kama ni Lucas. Habang pinagmamasdan niya ang maliit na batang natutulog ng tahimik, pinakikinggan niya ang bawat paghinga nito. Unti-unting bumibigat ang dibdib niya, hindi dahil sa takot, kundi sa damdaming hindi niya mapangalanan. Maya-maya nagising si Celeste. Dahan-dahang idinilat ang mga mata. Saka napansin si Ethan na nakatulog na rin. Nakayuko sa sahig. Hawak pa rin ang malamig na bimpo sa palad. Hindi niya naginising. Tumayo siya, lumapit, at marahang inalis ang bimpo sa kamay nito. Maingat niyang tinakpan ng kumot ang likod ni Ethan, gamit ang isang fleece blanket. Kinabukasan, nakalabas na si Lucas mula sa klinik. Medyo matamlay pa, pero mas maayos na ang lagay. Habang nag-aalmusal ang mga bata, naupo si Ethan sa tabi ni Celeste sa labas ng kusina. Pareho silang may hawak na tasa ng kape. Salamat ha. Hindi ko alam ang gagawin ko kagabi kung wala ka. Seryosong sabi ni Celeste. Umiling si Ethan. Hindi agad nagsalita. Tumingin lang siya sa mga bata sa loob. Si Lucas ay tahimik na nakaupo,
Pero pansin, ang mahina nitong ngiti sa tuwing titingin sa direksyon ni Ethan. Hindi ko rin alam ang gagawin ko kung may masama nangyari sa kanya. Sabi ni Ethan, halos pabulong. Hindi siya tumingin kay Celeste, pero sa gilid ng mata niya, ramdam niyang tumigil ito sa pag-inom ng kape. Sa unang pagkakataon, pareho silang hindi sigurado kung anong mas mabigat, ang katotohanang unti-unting may nabubuo o ang takot na baka mawala lahat ito. Habang naliligo ang mga bata, gamit ang malaking tabo at hose, nakaupo si Ethan sa semento. Nakasilong sa maliit na bubong. Binabantayan niya si Lucas na ngayon ay masigla na ulit. May bitbit itong plastik na barko na pinalulutang sa batya. Hindi na nagsalita si Lucas. Pero minsan, tumitingin sa kanya na parang may gustong itanong pero pinipigilan. Habang nagsusuklay ng buhok si Celeste sa klinik, may narinig siyang mahinang katok. Pagbukas ng pinto, si Ethan yon. May hawak na kahon ng mga lumang files na nakuha niya sa storage. Isa raw doon, posibleng tungkol sa kanya. Bumuntong hininga si Celeste. Hindi agad inabot ang kahon. Anong problema? Tanong ni Ethan. Natatakot ako. Hindi ko alam kung bakit. Baka kasi kapag nalaman ko kung sino ako, baka hindi ko na ito gustuhin. Pero ang hirap na hindi mo alam kung sino ka. Paano ka napunta sa ampunan? Ano nakaraan mo? Sila hindi ka mabubuo. Natatakot lang talaga ako. Dahil parang may mali. Hindi ko may paliwanag. Hinawakan ni Ethan ang kamay ni Celeste at pinisil ito ng marahan. Nandito kami palagi. Kinagabihan, habang tulog ang mga bata, may narinig na lagatik si Ethan sa labas. Mabilis siyang bumangon at kinuha ang flashlight. Sa likod ng kusina, may bahagi ng bakod na gumagalaw. Nakatutok ang liwanag ng flashlight sa isang anino. Mabilis na umalis, nakatakip ang muka at tumakbo sa dilim. Paglapit niya sa lugar kung saan nakatayo ito, may nakita siyang bakas ng putik sa lupa. Isang bakanting medicine box, bukas at wala ng laman. Agad niyang tinawag si Celeste. May pumasok. Nagising din ang ibang staff. Naghanap sila ng gamit. Sinuri ang paligid. Sa inventory may ilang botelya ng gamot na nawala. Mga antibiotics, vitamins, cough syrup. Baka isa sa mga dating pasyente? Sabi ng isa sa mga aides. May dati kasing dinadala dito na hindi rehistrado. Pinapagamot lang ng patago. Kinabukasan, pinatawag niya sila sa isa sa mga matagal ng staff. Si Ate Nilda, isang tahimik pero mapagmasid na nanay-nanayan sa ampunan. Sa gitna ng mga tanong, may isa siyang binanggit. May nakita kong photo dati. 3 sanggol, may code pa sa paa. Tinapon ko na kasi mukhang hindi naman konektado sa ampunan. Biglang naging tahimik si Celeste. Kumabog ang dibdib niya. Inaalala ako. Bulong niya. Code din ang tawag nila sa akin sa ospital. Hindi ako tinawag sa pangalan. Tinatawag nila akong Subject MC-01. Nagkatitigan sila ni Ethan. Kinagabihan, habang pinapainom ng gamot si Lucas, tinanong ni Liana si Ethan, Kuya, pwede ba ikaw muna papa namin? Tumigil si Celeste sa pagtiklop ng kumot. Hindi sumagot si Ethan agad. Umupo lang siya sa tabi ni Lucas, sakay nabot ang tubig. Oo naman. Habang tulog na ang mga bata, nagkita ulit si Ethan at sila sa common area. Naka-off ang ilaw. May isang lamp na may mahinang liwanag. Doon naupo si Celeste sa harap ng kahon ng file. Dahan-dahan niyang binuksan. Sa pinakailalim, isang sulat ang nakatiklop. Galing sa isang dating nurse na may inisyal lang na R. Isinugal namin ang lahat para mailabas ang 3 bata. Ikaw ang huling nurse na tumulong. Matagal kang hindi nagising, pero hindi kita iniwan.
Celeste, ikaw ang ina ng mga batang yon. Hindi na nagsalita si Celeste. Inabot niya ang papel kay Ethan. Nang mabasa ito ni Ethan, hindi niya nakontrol ang paghawak sa gilid ng mesa. Celeste. Tawag niya sa babae. Hindi ito sumagot. Tumayo siya at tumalikod at tumungo sa pasilyo. Kahit tirik na ang araw, madilim ang paligid ni Ethan habang nakatayo sa labas ng gate ng ampunan. Hawak ang lumang phone na ginagamit lang niya para sa dating connection sa army. Yun lang ang number na hindi niya kailanman binura dahil sa mga taong pwedeng tawagin kapag wala na ibang aasahan. Nasa kabilang linya ang boses ni Vince, isang dating intelligence operative na ngayon ay freelance informant. May nahanap akong file, Vin. EG code, 3 sanggol. Reintegration daw, medical case. Ethan, kung totoo yung sinasabi mo, baka hindi lang basta ampunan yan. Send mo sa lahat ng image. Confidential lang pwede ibigay ko pero delikado to. Nagpadala si Ethan ng blurred photo ng mga dokumento. Wala pang 5 minuto. Tumawag ulit si Vince. Project EG-03. Part ng isang covert fertility study. Ilang taon ang pinasara yan Yung mga subjects hindi dapat nabuhay. Nanlamig ang batok ni Ethan. Hawak pa rin niya ang phone, pero hindi niya naririnig ang sumunod pang salita. Nakita niyang lumabas si Celeste sa main building. Hawak ang maliit na notebook ng triplets. Nakatali ang buhok nito. May dala ring thermos ng gatas. Kahit halatang puyat, tahimik pa rin tong gumagalaw. Para kay Ethan, yun ang sagot sa tanong na matagal nang umiikot sa kanya. Kung hindi siya lalaban, sino ang lalaban para sa kanila? Sa loob ng ampunan, mas abala kaysa karaniwan ng araw. May dumating na social worker na hindi regular sa listahan ng mga umaalalay. Nagtanong ito ng mga pangalan, tinignan ng record ng triplets at paulit-ulit na sinabing, routine visit lang po. Pero hindi yun ang naramdaman ni Ethan. Nang lumapit siya, agad siyang sinuri ng tingin ng babae. Professional pero may bahid ng intensyon. Volunteer po kayo? Tanong nito, habang sinusulyapan si Lucas na nagdo-drawing sa sulok. Matagal na. Kayo po, first time ko kayo makita. Reliever lang. Maikling tugon ng babae bago muling nagtanong. May karapatan po ba kayong legal para bantayan ng mga bata dito? Hindi sumagot si Ethan. Pero sa likod ng tanong na yon, alam niyang may paparating. Kinagabihan habang nagpapahinga ang mga bata at si Celeste, ang babae ay nagtatanggal ng sapatos sa may hallway at nilapitan siya ni Ethan. Hindi siya nagsalita agad. Hinayaan niya munang maramdaman ni Celeste ang presensya niya. May kakaiba kanina. Social worker na hindi pamilyar. Tanong ng tanong tungkol sa mga bata. Hindi to usual visit lang. Baka na-reassign lang. Hindi. Nakita ko yung mata niya. Hindi siya nangangalap na report. Nangunguha siya ng butas. Hindi agad sumagot si Celeste. Pero may bahagyang pagbabago sa mukha nito. Isang takot na hindi niya gustong ipakitang takot siya. Na-check mo ba yung folder ng buo? Tumango si Celeste. May letter. Pinaalis ako ng isang nurse bago sumabog ang lab. 2 lang kami. Isinilid niya sa incubator yung mga sanggol. Binalak naming i-report. Pero bago pa kami makaalis, nagkasunog. Ilang araw ang lumipas. Pero mas naging maingat ang kilos ng lahat. Si Ethan, halos hindi na lumalayo sa ampunan. Binawasan niya ang contact sa labas. Kinakausap lang niya si Vince kapag gabi. At walang gising na bata. Si Celeste, habang abala sa mga gawaing bahay, palihim na nagsusulat ng journal at sinusubukang i-piece together ang pirapirasong alaala. Isang gabi, habang pinapatulog ni Celeste ang triplets, nilapitan niya si Ethan. Napansin niya ang lalaki at dala nito ang isang lumang medical record. Hindi niya pirma, pero may tatak ng ospital kung saan nagtatrabaho noon si Celeste. May lalaki nag-message kay Vince. Ani Ethan. Sabi niya, may listahan ng mga batang naipuslit.
Sa Project EG. 3 raw hindi natapos ang documentation. Lahat sila magkakapatid. Hindi agad nag-react si Celeste. Tahimik lang siyang naupo sa gilid ng kama ni Liana. Kailan mo nalaman? Kanina madaling araw. Pero hindi ko agad sinabi. Gusto ko munang tiyakin na kaya mo. Tumingin si Celeste sa kanya. Hindi para tanungin. Para kumpirmahin kung totoo ang narinig niya. At kung di ko kaya? Doon ako sa kung anong gusto mo. Kung saan ka payapa. Napangiti si Celeste. Pero para rin to sa mga bata. Kaya kahit naputo lang kanilang usapan. Nang biglang kumaripas ng takbo si Lia mula sa kabilang kwarto at umiiyak. Si Kuya Lucas, hinahanap ka. Hindi siya makahinga. Mabilis na tumayo si Celeste. Si Ethan naman sa isang iglap na una na sa kwarto. Pagdating nila, si Lucas pawis na pawis. Umiiyak at nagsusuka. Hindi makapagsalita ng maayos. Ang mga palad nito nanginginig. Si Celeste agad kumuha ng gamot. Habang si Ethan kinuha ang emergency kit. Bigyan mo ko na ice pack. Utos ni Celeste. Kalmado si Ethan. Kahit sumisigaw na ang ibang bata. Habang binubuksan ng bentilador, sinabihan niya ang isang staff na ihanda ang sasakyan just in case. Sa loob ng 10 minuto, bumaba ang lagnat ni Lucas. Tumigil ito sa pagsusuka at napapikit na, pero malalim pa rin ang paghinga. Hawak ang braso ni Ethan. Umupo si Celeste sa gilid ng kama. Gusto kong huwag ka matakot. Pero takot ako. Alam kong takot ka din. Natatakot ako na totoo yung iniisip ko. Na yung posibilidad na ako yung nanay nila. Hinawakan ni Ethan ang braso niya. Kung totoo man, wala kang kailangang patunayan. Kasi matagal mo na silang pinipili. Kahit hindi mo pa alam. Hating gabi na, pero hindi pa rin tulog si Ethan. Nakatayo siya sa harap ng bintana sa dorm wing. Hawak ang lumang flashlight na ginagamit tuwing brownout. Sa labas, may buwan, pero manipis ang ulap. Tahimik at walang katao-tao. Pero may gumuhit na anino sa gilid ng gate. Mabilis siyang bumaba, walang ingay, at dahan-dahang binuksan ang main door. Nang makalapit siya sa gate, wala na ang anino, pero may envelope na nakasuksok sa ilalim. Walang pangalan, walang address. Pagbukas niya, isa lang ang laman. Ang picture ng triplets na kuha mula sa loob ng ampunan. Kinabukasan, habang naghahanda ng pananghalian si Celeste, dinala ni Ethan ang envelope sa kusina. Tahimik niyang ipinakita ito. Hindi niya kailangan magsalita. Pagtingin pa lang ni Celeste sa larawan, nanigas na ang balikat nito. Sinong kumuha? Hindi ko alam. Pero may nanonood sa atin. Anong gagawin natin? Tinignan ni Ethan ang paligid. Sa kamarahang tumango. Aalamin natin ang buong katotohanan. Makalipas ang ilang oras, dumating si Vince. Sa isang lumang van, pumasok siya sa compound na parang maghahatid ng delivery. Pero sa loob, may dala siyang bagong impormasyon. Nagkita sila ni Ethan sa bakanting silid sa likod ng lumang bodega. May paper trail. Celeste Aquino, registered nurse. Intern sa isang private fertility clinic 5 years ago. Disappeared after an unreported fire at nakatag as missing. Huminga ng malalim si Ethan. Natrace mo kung sino nagpapatakbo ng Project EG? Tao lang ang kilala ko. Dating researcher, si Dr. Romero. Siya ang nag-author ng project papers. Nasa Hong Kong na raw ngayon. Pero may isa pang pangalan. Joaquin De Lara. Nanigas si Ethan. De Lara. Hindi lang basta pangalan. Isa sa mga dati niyang high-level benefactor sa military operation. Tahimik, may hawak sa pharma, may connection sa black market na medical testing. Anak ng... Kung tama ang hinala natin, si Joaquin na nasa likod ng rescue attempt nun. At siya rin, ang gustong bawiin ng triplets. Kinagabihan habang binabantayan ni Celeste ang mga bata sa klinik, lumapit si Ethan. Tahimik siyang naupo sa tapat niya.
May bitbit na thermos ng kape. Ilang taon ako huminto sa laban. Sabi niya, mababa ang tono. Akala ko, tapos na ang buhay ng mga may baril, tanong at takbuhan kapag nagretiro na ako. Pero ngayon, nararamdaman ko ulit ang adrenaline. Pero may kasamang takot. Takot saan? Na baka hindi ko kayo maprotektahan. Hindi tumingin si Celeste, pero humigpit ang hawak niya sa blanket ni Lucas. Kahit wala pa ako naalala noon, sigurado akong ginusto ko silang iligtas. Tumingin si Ethan. At ako, sigurado ako, gusto kong tulungan na maalala ka ang lahat ng yon. Kahit masakit, kahit delikado. Tumango si Celeste, saka tinignan siya ng diretsyo. Unti-unting lumapit si Ethan at saka siya hinalikan sa noo. Isang araw pa ang lumipas. May bagong dating na sulat. Isang petition for transfer of custody para sa triplets. Galing sa isang private medical trust. Signed, Joaquin de Lara Foundation. Ethan. Pabulong na tawag ni Celeste habang hawak ang papel. Nanginginig ang kamay. Ito ang pangalan. Siya yung lalaki nakita ko bago ako mawala ng malay. Mabigat ang katahimikan sa opisina ng tagapangasiwa ng ampunan. Naroon si Celeste, si Ethan, at ang matandang si Ate Nilda, na laging sumasama tuwing may legal na usapan. Sa harap nila ang sulat mula sa Joaquin de Lara Foundation. May kalakip na certified letter mula sa isang abogado. Dahil sa posibleng medical concern, hiniling ng foundation ng temporary transfer of custody para sa mas masusing medical supervision ng triplets. Yun lang. Walang binanggit kung bakit ngayon lang. Walang paliwanag kung anong medical concern ang tinutukoy nito. Pero para kay Celeste, sapat na ang pangalan. Joaquin de Lara. Isang pangalan na bumangon mula sa pinakailalim ng utak niyang pilit na gilom. Sa silid ng klinik, mag-isang nakaupo si Celeste habang nilalagyan na ng label ang bagong gamot sa drawer. Biglang gumuhit sa isipan niya isang imahe, isang gilid ng lugar. May mga ilaw, pagkatapos merong silid. Parang isang cryo chamber. Maingay, mabilis ang tibok ng puso niya. Narinig niya ang sigaw. Hindi na mga ibang tao, kundi ng sarili niya. Buksan mo yung incubator, ilabas mo sila! Nabitawan niya ang gamot. Sa gilid ng pinto, naroon si Ethan, tahimik na nakamasid. Lumapit siya agad, pinulot ang vial sa sahig. Hinawakan niya ang kamay ni Celeste para alalayan nito. May naalala ka? Tumango si Celeste, nangingilid ang luha. Ako nagpatakbo sa backup generator. Ako nagtanggal ng lock sa incubation chamber. Kinagabihan, nagmeeting ang lahat ng matatagal ng staff ng ampunan. Inihain ni Ethan ang buong sitwasyon. May sumunod na legal petition at posibleng dumating ang kinatawan mula sa foundation sa loob ng 72 hours. Nagpadala na rin ako ng counter request para sa hold order, pero kulang tayo sa ebidensya. Sabi ni Ethan, anong plano mo? Tanong ni Ate Nilda. Maghanap ako ng tao na maaaring magpatunay sa totoo na may anomalya sa likod ng foundation. At si Celeste, ang tunay na ina ng triplets. Paano mo gagawin yun? Tanong ng isa pang volunteer. Babalik ako sa Hanay. 2 araw lang ang binigay kay Ethan. Sumakay siya ng bus pa Maynila. Sa lumang address ng isang dating niyang tauhan, si Lieutenant Miles Ortega, ang dating IT specialist ng Internal Intel Team. Matagal na itong retired. Pero kung may taong may kopya ng classified operations, ito yun. Pagdating sa lumang bahay, sinalubong siya ng alagang aso at si Miles, naka-wheelchair na. Akala ko di na kita makikita, Guevara. Ani Miles habang tinapik ang balikat ni Ethan. Bakit ngayon ka lang? Kailangan ko ng tulong mo. Bumalik si Ethan kinabukasan may dalang USB. Sa loob ng silid habang tulog ang triplets, ipinasok niya ito sa luma nilang laptop. May laman itong summary ng dating operations. Nasa screen ang pruweba.
Confidential memo. Initiate containment protocol. Celeste Aquino, unstable. Dispose embryos if uncontrollable. Nanlambot ang tuhod ni Celeste. Gusto nila akong patay noon. At gusto nilang kunin ang anak ko ngayon? Hindi siya umiyak, pero nakita ni Ethan ang panginginig ng kamay nito. Lumapit siya, dahan-dahan, saka nilagay ang kamay sa balikat niya. Isang simple at tahimik na pag-alalay. Ngayon, may ebidensya na tayo. May laban na tayo. Pero hindi pa tapos ang gabi. Habang nagluluto si Ate Nilda sa kusina, may kumatok sa labas. Isang lalaki naka-face mask, naka-sombrero. Akala ng lahat, delivery rider. Pero iniwan lang nito ang brown envelope at agad na umalis. Sa loob ng envelope ay isang punit na piraso ng birth certificate. Nakasaad ang pangalan ni Lucas, Leah at Liana. Pero ang ikinagulat nila ay ang apelyidong nakasulat. Guevara. Ako ang ama? Paano? Tanong ni Ethan halos pabulong. Hindi ko alam. Pero sa totoo lang, hindi na mahalaga kung saan nanggaling ang dugo nila. Tumingin si Celeste sa kanya mata sa mata. Ang mahalaga, kung sino ang nandyan hanggang dulo. Hindi makakalimutan ni Celeste ang gabing yun. Mainit ang hangin, parang may kulang sa paligid. Tahimik masyado. Wala man lang naglalaro sa labas ng kwarto. Wala ring ingay mula sa kusina. Si Liana at Leah, parehong tulog na sa clinic bed. Si Lucas bagong inom ng gamot kaya nakahilig sa balikat niya habang binabasahan niya ng kwento. Kalahating pahina pa lang nababasa niya nang biglang namatay ang ilaw. Brownout? Bulong ni Celeste. Pero wala siyang narinig na sigawan ng staff. Walang yabag, walang kaluskos, masyadong tahimik. Tinakpan niya agad ng kumot ang mga bata. Marahang binaba ang libro at lumabas ng kwarto habang bitbit ang flashlight. Pagdating niya sa hallway, nakasalubong niya si Ate Nilda na may hawak na emergency lamp. May pumasok sa bakod. Bulong nito agad-agad. Tumawag na ako kay Ethan. Hindi ko lang alam kung gaano karami. Kumabog ang dibdib ni Celeste. Saang gate? Hindi natin alam kung doon sila dumaan. Basta may kumagalaw sa likod. Ang bilis. Tumakbo agad si Celeste pabalik ng kwarto ng mga bata. Hinawakan niya ang kamay ni Liana at Leah pero... Si Lucas? Wala sa kama si Lucas. Agad siyang lumabas ulit. Ang flashlight, nanginginig na sa kamay niya habang binabaybay ang hallway. Lucas? Lucas, anak, nasan ka? Pabulong niyang sabi at tawag. Habang nanginginig. Bigla siyang nakarinig ng ingay mula sa bandang kusina. Tumakbo siya roon. Inihanda ang sarili. Pero ang bumungad sa kanya, isa sa mga volunteer na umiiyak, nakaupo sa sahig. Hinilan nila si Lucas, hindi ko na napigilan. May van sa likod. Anong hitsura? 3 lalaki. May takip pa mukha, may baril, hindi ako makagalaw. Si Ethan kararating lang sa gate ng ampunan. Galing sa munisipyo para asikasuhin ang court response sa custody issue. Pagkarinig niya ng sigawan, agad siyang tumakbo papasok. Hila ang flashlight, hawak ang lumang combat knife na nakaipit sa gilid ng sapatos. Pagdating sa klinik, si Celeste ay hawak ang punit na kumot ni Lucas. May bakas ng sapatos at mansya ng putik. Napatigil si Ethan. Hindi pa man niya tinatanong. Alam niyang may nawala. Si Lucas, kinuha nila? Bulong ni Celeste habang nanginginig. Hindi na nagtanong si Ethan. Agad niyang binuksan ang locker kung saan nakatago ang lumang duffel bag niya. May laman yung burner phone, mapa ng compound, flashlight, taser, signal jammer, at maliit na caliber pistol. Tatawag ako kay Vince. Kailangan ko ng route trace. Sa lagay na lugar na to, iisa lang ang daan palabas. Baka hindi pa sila malayo. Hindi sumagot si Celeste. Sa halip kumuha siya ng light jacket at lumapit sa lalaki. Isama mo ko. Celeste, huwag mo na akong pigilan. Nagkatitigan sila. Doon niya nakita ang determinasyon sa mga mata ng babae.
Habang paalis na sila ng compound, nakatanggap ng text si Ethan mula kay Vince. May dumaan na close van sa checkpoint. May bata umiiyak sa likod. Papunta sa lumang villa, sa barangay Kasile. Alam ni Ethan ang lugar na yon. Dating kampo ng private militia, na ngayon ay inabandon na raw, pero may usap-usapang ginagamit pa rin bilang taguan. Hindi na sila naghintay ng backup. Sinundan nila agad ang ruta. Sa loob ng villa, si Lucas ay nakakulong sa isang lumang silid. May kaharap na matandang lalaking naka-all black, si Joaquin de Lara. Napaka-interesante mong bata. Aniya habang tinitignan ang blood sample sa isang vial. Anong pakaramdam na hindi mo talaga alam kung kanino ka talaga galing? Hindi sumagot si Lucas. Nanginginig ito. Pero matigas ang tingin. Tila may lakas sa kabila ng takot. Bata ka pa. Pero ang laman ng dugo mo milyones ang halaga. Ipapakita ko sa kanila na mas kayang pagyamanin ng buhay kesa alagaan. Pagdating sa villa, walang ingay sina Ethan at Celeste. Pareho nilang alam na isang maling hakbang at maaaring hindi na nila makita si Lucas ng buhay. Dumaan sila sa gilid ng bahay. Pumasok sa isang sirang bintana. Si Celeste kahit nanginginig, hawak ang flashlight na may nakaipit na stun device. Si Ethan naman, handa ang armas. Pagkapasok nila, narinig nila mahinang boses ni Lucas. Mama? Doon na, hindi napigilan ni Celeste ang sarili. Tumakbo siya. Hawak ang stun gun. At sinugod ang lalaki nakatalikod sa sulok. Nahulog ang isang guard, napasigaw. At sa sigalot na yon, napahawak si Joaquin kay Lucas at tinurukan nito ng syringe. Lalapit pa kayo. I-inject ko to. Hindi nyo na siya makikilala. Pero hindi umabot si Joaquin. Si Ethan mula sa likod, pinunteriya at binaril ang syringe sa kamay nito. Tumalsik ang karayom. Sumirit ang gamot sa dingding at sumigaw si Lucas. Sumugod si Celeste, niyakap si Lucas ng mahigpit. Lucas anak, nandito na ako. Nandito na si Mama. Agad silang tumakbo palabas, walang lingon-lingon. Sa likod nila, si Joaquin, tinamaan pero nakatakas. Umabot ang backup ni Vince, makalipas ang 10 minuto. Pagbalik sa ampunan, si Lucas ay tahimik lang. Hindi umiiyak, pero hindi rin nagsasalita. Pero sa gabing yon, habang pinapatulog siya ni Celeste, inabot niya ang kamay ni Ethan. Tahimik ang buong compound ng ampunan. Wala ni isang batang naglalaro sa koridor. Walang halakhak mula sa dining hall. At kahit ang mga ibon sa punong nasa labas ng bintana, parang natutong manahimik. Lahat ay pagod. Lahat nag-aantay ng susunod. Nasa klinik si Lucas. Hawak-hawak ang stuffed toy na iniabot ni Liana sa kanya bago ito matulog. Hindi siya umiiyak, pero hindi rin siya nagsasalita. Tahimik lang siyang nakatingin sa kisame. Parang may inaalalang tanong na hindi niya alam kung paano bibigkasin. Sa gilid ng kama nakaupo si Celeste, hawak ang palad ng anak. Halos hindi siya gumagalaw, ni hindi siya umiidlip. Parang ang buong mundo niya nakasentro sa isang bagay lang. Nabuhay si Lucas. Pero sa kabila ng katahimikan, ramdam ang galit. Hindi sigaw, hindi iyak, kundi galit na galing sa pagmamakaawa, sa sakit, sa takot na halos hindi na siya makahinga kanina. Pumasok si Ethan, dala ang bagong gamot na inirekomenda ng pediatric trauma consultant na kinausap niya kay Vince. Tahimik siyang lumapit, inilapag ito sa side table, saka naupo sa tabi ni Celeste. Hindi agad nagsalita ang dalawa. Ang gabi ay parang masyadong marupok na para basagin ng kahit isang salita. Ito ang una kong misyon na hindi ko ikinamatay. Bulong ni Celeste nang hindi tumitingin. Makaraan ng ilang minuto, dahan-dahang tumayo si Celeste at inayos ang kumot ni Lucas. Tumalikod siya kay Ethan pero hindi siya lumayo. Kinausap mo na ba ang mga pulis? Hindi sila makakagalaw agad. Konektado si Joaquin. Pinoprotektahan siya ng mga investors. Kaya wala tayong inaasahang hustisya mula sa korte. Kailangan natin gumawa ng paraan. Tumango si Ethan. Pero hindi ngayon.
Hindi habang ganito ka pa. Kinaumagahan, nagtipon ng ilang taga-ampunan. May mga gustong maghain ng reklamo sa media. May gustong lumapit sa social welfare. Si Ate Nilda naman tahimik lang. Pero may kinakausap sa phone tuwing madaling araw at hindi nila alam kung sino. Sa kalagitnaan ng briefing, dumating si Ethan. Bitbit ang folder mula kay Vince. May bagong pangalan. Isa sa mga early stage scientist ng Project EG. Nakatira raw sa Batangas. Magsasalita. Basta hindi siya mahanap ng mga tao ni Joaquin. Pupuntahan mo? Tanong ni Celeste. Oo, pero hindi ngayon. Gusto ko muna makita ka nakakain na maayos. Kinagabihan, bago lumabas si Ethan ng kwarto, nilingon niya ang triplets na magkakatabing natutulog. Nakakatuwang pagmasdan dahil replika sila ng isa't isa. Nakita niya nang umingiti si Leah kahit tulog. At sapat na yon para malaman niyang babalik ang sigla ng mga ito. Babalik ang boses at babalik ang buong pamilya. At sa gitna ng lahat ng ito, si Celeste, nagsusulat na ulit sa journal. Hindi niya alam kung saan galing ang lakas, pero unti-unti niyang sinusubukang buuin ang sarili. Ginugugol niya ang umaga sa pagpapakain sa mga bata. Sa tanghali naman, naglilinis ng mga record. At sa gabi, sa pagkakape sa porch ng klinik, tahimik lang. Tuwing gabi naroon si Ethan, hindi para aliwin siya kundi para samahan lang siya. Minsan, hindi sila nag-uusap pero sapat na ang presensya. Isang hapon habang naglalagay si Celeste ng bagong record sa filing cabinet, biglang may lumabas na email sa computer ng admin na hindi pa ang karaniwan. Isang file attachment na nagbibigay ng consent niya para kunin nila ang bata 5 years ago. At may pirma niya pa. Agad itong pinaprint ni Celeste, tahimik. Nakita niya ang pirma. Nanginig ang kamay niya. Hindi ko to pirma. Pero nandoon, malinis, gayang-gaya. Kinagabihan, inilapag niya ito kay Ethan habang nagkakape sila sa porch. Paano ko pipirmahan ng isang bagay na hindi ko matandaan? Pero perpekto ang pagkakakopya ng sulat kamay ko. Tinignan ni Ethan ang papel. Kung totoo tong form na to, nilagyan ka ng pirma habang wala ka sa sarili. Ibig sabihin pinirmahan ko nga pero hindi ko gusto. Napahigpit ang hawak ni Ethan sa tasa. Pwede nito mabago ang lahat. Kasi kung magagamit nila ito sa korte, pwede nilang sabihin pumayag ka. Naibigay ko ang mga anak ko. Tahimik silang dalawa. Nang dumating si Leah at Liana, bitbit ang drawing pad. Nakita sila sa porch, kaya tahimik na sumampas sa gilid ng bench. Pinagmasdan ni sila sa drawing ni Liana. Si Ethan, siya, at ang 3 batang magkakahawa kamay sa ilalim ng araw. Napatingin si Ethan. Tahimik siya, at maya-maya tinapik ang ulo na ni Leah sabay sabing, "Ang galing niyo ah, ang linis ng shading." Ngumiti si Leah at sumiksik sa gilid ni Ethan. Ilang sandali lang pero ramdam ang bigat. Niyakap niya ang 2 bata, at hindi niya mapigilang mapapikit. Mga anak. Bulong niya sa sarili. Kinabukasan nagpaalam si Ethan. Bibiyahe ako papuntang Batangas. May scientist na nagsabing handa siya magsalita tungkol sa Project EG. Pero gusto ko siyang makita na mag-isa lang. Delikado. Sagot ni Celeste habang pinaplansya ang damit niya. Lahat ng hakbang delikado. Pero mas delikado kung walang gagalaw. Nilapitan siya ni Celeste. Hawak pa rin ang plansya. Hindi siya tumingin ng diretsyo. Kung may mangyaring masama sa'yo, hindi ko na alam kung paano pa kami babangon. Sandaling katahimikan. Humugot ng hininga si Ethan at tumingin kay Celeste. Celeste, walang mangyaring masama. Pangako. Mabilis na lumapit si Celeste. Nilagay ang kamay sa magkabilang balikat ni Ethan. Saka tinitigan ng labi bago halikan. Madaling araw pa lang, nakaalis na si Ethan. Hindi na siya nagpahatid. Isang lumang motorsiklo ang gamit niya. May bitbit na backpack na may konting cash, burner phone, at printouts ng lahat ng ebidensyang nakuha niya mula kay Vince. Pumunta ka lang, makinig, i-record mo kung pwede. Pero huwag ka magpapakilala.
Tumangulang si Ethan. Sa Batangas, sa isang rest house na ginagamit na laboratory sa tagumpahagi ng baybayin. Doon siya pupunta para harapin ang isang taong maaaring may hawak ng buong katotohanan. Samantala sa ampunan, umuulan. Mula pa kanina, pabugso-bugso ang ulan. May kasamang kulog. Si Celeste, nasa klinik kasama si Lucas, na medyo lumalakas na at bumabalik na ang gana sa pagkain. Tahimik silang kumakain ng sopas, nang biglang bumukas ang pinto. Si Liana, basa ang laylayan ng pajama, humahangos. Mama, may narinig ako sa hallway. Nag-uusap yung dalawang ate sa laundry. Akala nila tulog ako. Lumapit si Celeste. Pinatong ang kamay sa balikat ni Liana. Anong narinig mo, anak? Yung isa, sabi po niya, malapit na daw pumunta yung Romero. Hindi na daw po pwede itago yung girl. Nanlamig si Celeste. Sino babae? Hindi po nila sinabi kung sino. Pero narinig ko, sabi nila pupunta sila dito sa ampunan. Pagkaalis ni Liana, agad na sinuri ni Celeste ang kwarto. Kinuha niya ang dating tinatagong recorder ni Ethan. Kinabit sa ilalim ng lamesa ng laundry room nang hindi napapansin ng kahit sino. 10:00 ng gabi, habang naroon ang dalawang staff na kinukwento ni Liana na activate ang recorder. Pupunta si Dr. Romero. Yung babae, mukhang nagsisimula ng maalala ang lahat. Di dapat. Mas lalo siyang mawala sa eksena, di ba? Kinabukasan, pinakinggan ni sila sa recording ng paulit-ulit. Nanuot sa bungo niya ang boses ng isang babae na hindi niya inaasahang magtataksil sa kanila. Si Ate Nilda. Sa Batangas, si Ethan ay nakatayo sa harap ng isang sirang beach house. Wala nang tao sa paligid. Malayo ang kabihasnan. Sa loob, isang lalaki ang nag-aantay. Nakakapote, may matandang muka at matalas na mata. Ethan Guevara, sabi ng lalaki. Di mo kailangan magpakilala dahil kilala kita. Dr. Romero. Sagot ni Ethan. Akala ko wala ka na sa listahan ng mga di mapakali. Umupo si Ethan sa lumang bangko. Ibigay mo sa akin kung ano alam mo. Tumahimik si Romero. Saka bumunot na luma at manipis na notebook. 3 embryo. Cloned stem enhanced twins. Tinanggal ang official record pero may ginawa akong backdoor. Isang safety copy. Ang nanay nila hindi sinadya. Pinilit. Ginamit ang pangalan. Pumirma siya para may kasamang gamot sa system. Naniga si Ethan. Si Celeste. Hindi dapat matuloy ang project. Pero may pumasok na pera. Si Joaquin at investors. Ginamit nila ang ampunan bilang training ground para i-track kung paano mag-adapt ang enhanced children sa natural setting. Ibig sabihin, mulat-mula pa sinusubaybayan na sila? Tumango ang doktora. Kaya kita tinanggap ngayon. Kasi mo ko ikaw ang may intensyong tapusin ito sa tama. Bago siya umalis, inabot ni Romero ang lumang USB. Nandito ang backup file ng lahat ng alam ko. Pero isang babala, na kapag nabunyag ito, hindi lang si Joaquin ang kalaban niyo. Pati yung mga taong mas mataas pa sa kanya. Kinabukasan, balik sa ampunan, dumating si Ethan. Basa sa ulan, pagod at tahimik. Inabutan siya ni Celeste sa klinik habang pinapainom niya ng gamot si Lucas. May nakuha ako. Tumango si Celeste. Sa gilid ng labi niya, may bahagyang panginginig. Ikaw rin. May dapat kang marinig. Sa silid ni Ethan, ang lumang laptop ay umiinit habang binubuksan ang nilalaman ng USB ni Dr. Romero. Ang mga involved parties, ang una niyang binuksan sa mga folder. Habang naglo-load ang encrypted file, hindi niya mapigilang mapatingin sa pinto. Pakiramdam niya, hindi na sila ligtas sa loob ng ampunan. May gumagalaw na hindi nila nakikita at hindi niya gusto ang pakiramdam na yon. Sa klinik naman, si Celeste ay tahimik na nakaupo habang pinagmamasdan si Leah. Nagsusulat ito sa drawing pad, tahimik at seryoso, na para bang sinusundan ang isang real image sa utak niya. Lumapit si Celeste. Anak, ano yan? Ipinaabot ni Leah ang papel. Nasa gitna nito ang isang bilog, may mga linyang papalabas na parang diagram. Sa ilalim, may nakasulat sa sulat bata. Room 3? Parang kinuryente ang katawan ni Celeste.
Ang Room 3, ang sterilized chamber sa dating lab. Isa yon sa mga pinakatagong pasilidad ng Project EG at wala ni isang volunteer sa ampunan ang dapat nakakaalam tungkol doon. Bakit mo to? Bakit mo to dinrowing, Leah? Kabado niyang tanong. Doon kami natutulog bago yung sunog. Sagot ni Leah halos pabulong. Dahil dito, hindi na nagpatumpik-tumpik si Celeste. Pumunta siya ng laundry room. Dala ang recorded audio ng gabing nag-uusap ang dalawang staff. Kasama niya si Ethan. Tahimik lang sa tabi niya habang binuksan nila ang pinto patungo sa back storage kung saan naroon si Ate Nilda, nag-aayos ng mga lumang record. Nay, bungad ni Celeste diretso. Matagal mo na bang alam kung sino talaga ako? Tumigil si Ate Nilda, dahan-dahang humarap. Matagal na. Aniya at nanginginig. Bakit ka na nahimik? Tumango si Ate Nilda, parang matanda, nang inaamin ng kasalanang matagal nang kinalimutan. Dahil takot ako, dahil may mga araw na may dumating na sulat na may kalakip na pera, kapalit ng katahimikan. Sinabi nilang, huwag kong papakialaman ng mga batang isinama mo. Akala ko noon, makakatulong pa ako kung mananahimik. Pero ngayon, tanong ni Ethan, ngayong may banta na ulit, hindi ko na kayang manahimik. Inilabas na sila sa recorder at ipinday ang bahagi ng usapan. Tahimik lang si Ate Nilda habang pinakikinggan ng sariling boses. Pagkatapos ng recording, tumingin siya kay Celeste. Hindi ako ay nagpadala ng sulat pero alam ko kung sino. Sino? Sabay nilang tanong ni Ethan. Si Grace. Yung volunteer na palaging wala tuwing audit. Siya ang may contact sa labas. May mga papeles siyang itinatago sa ilalim ng luma niyang drawer. Nakaleave siya, pero hindi ako sigurado kung babalik pa. Bumalik si Ethan sa laptop. Sinamahan ni Celeste. Binuksan niya ang folder ng scans at recordings. Mayroong CCTV clip. Si Celeste, nakaupo at may pinirmahang papel. Walang tunog ang video. Pero kitang-kita ang manipulasyon ng isang lalaking may mask. Hawak ang gamot. Bulong ng bulong bago ibigay ang form. Nagpatawag sila ng emergency meeting para sa mga trusted staff. Kasama si Ate Nilda, ang teacher, at ang IT volunteer na si Jello. Ipinakita ni Ethan ang video at ang drawing ni Leah. Wala na tayong dapat itago. Ani Celeste. Kailangan natin protektahan ng mga bata hindi lang sa panganib, kundi sa kasinungalingan. Tumango si Jello. Alam ko kung paano i-broadcast to, nang hindi malalaman agad ng mga tao ni Joaquin. May kilala akong tumutulong sa media, anonymously. Kinagabihan, habang pinapatulog ni Celeste ang mga bata, tumabi si Ethan sa pasilyo. May isang folder pa ako hindi binubuksan. Anong laman? Medical profile ng 3 bata. At pangalan ng lalaking ginamit na genetic-based na embryos. Napatingin si Celeste sa kanya. Gusto mo ba malaman? Tahimik lang si Celeste ng ilang sandali. Paano kung iba pala ang ama? Paano kung ikaw? Ikaw ang gusto ng mga bata, Ethan. Maaga pa lang, bumalik na si Ethan sa silid niya para buksan ang huling folder sa USB. Alam niyang wala nang atrasan. Ito ang sagot sa tanong ng isipan niya gabi-gabi. Binasa niya ang nasa ilalim ng pangalan ng triplets. Genetic source, donor alpha, Ethan M. Guevara. Halos di gumalaw si Ethan. Para umigting ang hangin sa loob ng kwarto. Hindi siya umiiyak, hindi rin siya nagulat. Pero sa ilalim ng hiningang hinugot niya, alam na ibang level ang bigat na tumama sa kanya. Ako nga ang ama nila. Hindi pa man sila nakakabawi sa bigat ng revelasyon. Dumating si Jello sa clinic. May text alert sa tracker ni Grace. Huminto yung burner phone niya sa isang lumang ospital sa kabilang bayan. Mukhang may tatagpuin siya doon. Tara, ako nang bahala. Ngunit bago siya makaalis, humawak sila sa braso niya. Sasama ako. Sa ospital, natagpuan ni Ethan si Grace na walang malay. May sugat sa gilid ng ulo. Naunahan sila.
Isang lalaki nakamaskara ang naabutan ni Ethan sa hallway, hawak ang syringe. Tumakbo ito pero bago makalayo, na-corner siya ni Jello sa emergency stairs. Ngunit bago siya masapol, nagbugay ito na usok mula sa mini capsule sa bulsa at nakatakas sa likod ng fire exit. Bumalik si Ethan kina Celeste, dala ang cellphone. Yun ang nakuha nila mula kay Grace, nabawi nila ito. Sa inbox, may message mula sa unknown contact. Sunugin ng room 3. Saan ang room 3? Tanong ni Ethan. Tinuro ni Celeste ang ilalim ng ampunan. Ang ulan ay tila hindi na umaalis sa paligid ng ampunan. Malamig ang hangin. Nanginginig na ang mga tao sa loob dahil sa lamig. Pati ang bintana, panay ang galaw. Isang mas malamig pang katotohanan na naghihintay. Ang silid na kahit sa plano ng gusali hindi nakadokumento. Tahimik si Celeste habang binubuksan ang pinto. Wala siyang sinasabi. Pero sa bawat akbang niya pababa ng lumang hagdanan, ang mga alaala ay parang sumasalubong isa-isa. Ang amoy na antiseptic, ang tunog ng lumang monitor, ang lamig sa sahig na parang sinadyang wag abutin ng araw. At nang marating nila ang dulo, isang silid. May puting ilaw sa kisame na hindi gumagana. Sa gilid mga sirang incubator, upuan, luma at basang papel. Sa gitna isang operating table. Tumigil si Celeste. Pumikit siya at sa isang iglap bumalik ang lahat. Kailangan mo silang itago, Celeste. Ilayo mo sila kahit ako ang mawala. Ang boses na yon, ang tanging doktor na sumubok na itigil ang eksperimento. Siya ang tumulong sa kanya makatakas. Ang nagsunog sa lab. Ang nagsakripisyo ng buhay para maisalba ang triplets. Napaluhod si Celeste sa gitna ng silid. Hawak ni Ethan ang kanyang braso, pero hindi siya nagsalita. Hinayaan niyang ilabas ni Celeste ang lahat. Lumapit si Ethan. Inabot niya ang kanyang jacket at isinampay ito sa balikat ni Celeste. Paglabas nila ng silid, sinalubong sila ng 3 munting yakap galing kina Liana, Leah at Lucas. Okay lang po kayo, Mama? Tanong ni Lucas. Okay na, anak. Hindi na kayo mawawala. Ilang araw ang lumipas. Na-upload ni Jello sa isang anonymous whistleblower page ang lahat ng data mula sa USB. Kinabukasan, headline ng balita ang tungkol sa underground experiment at paghahanap kay Joaquin. Makalipas ang pagsabog ng katotohanan sa media, unti-unti nang bumalik sa normal ang takbo ng buhay sa ampunan. Hindi kagaya ng dati, dahil ngayong alam na nila ang buong katotohanan, mas malinaw na rin ang dahilan para manatili. Hindi man naaresto si Joaquin, naglaho ito sa radar. Pero sapat na ang ebidensya upang matigil ang anumang operasyon. Lahat ng mga batang may kaugnayan sa eksperimento, ini-assess ng mga bagong appointed government specialist. Isang Sabado ng umaga, sabay-sabay sila naghain ng almusal sa garden. May sinangag, scrambled egg, hotdog at gatas. Tay, ako po nag-rack ng itlog. Sabi ni Leah, ako naghalo. Dagdag ni Liana, sabay taas ng kamay. Ako naman po nagtimpla ng gatas pero natapon din. Hirit ni Lucas sabay tawa. Si Ethan, habang nagsasali ng kape kay Celeste, hindi na sumasabat gaya ng dati. Mas madalas na siyang umiti ng bahagya. Tumatapik sa likod ng ulo ng mga bata. O kaya'y tahimik na binubuhat kung sino man sa 3 ang inaantok kahit umaga. Matapos ang almusal, naglatag sila ng banig sa damuhan. Doon nagkulitan ng triplets. Tinuturuan nila ng sayaw si Ethan na hindi niya talaga maintindihan. Kinagabihan, habang natutulog ang mga bata, nakaupo sina Celeste at Ethan sa labas ng klinik, parehong tahimik. Pareho ring gising sa dami ng iniisip. Pwede na tayong umalis kung gugustuhin mo. Pero bakit ako aalis? Nandito lahat na hindi ko alam na matagal ko na palang hinihintay. May options ka na. Hindi ka natakot. Malaya ka na. Hindi ako aalis dahil malaya na ako. Mananatili ako kasi malaya na akong pumili. At pinili ko kayo. Tahimik si Ethan, pero sa liwanag ng porch lamp, nakita ni sila sa bahagyang panginginig ng panga nito at nangingitim na mata mula sa puyat at pag-aalaga.
May iniisip ka pa? Wala na. Sa wakas wala na. 2 linggo ang lumipas mula nang tuluyang makuha ang kustodiya ng triplets at magsimula ng panibagong tahimik na yugto sa ampunan. Hindi pa man lubos na normal ang lahat, pero araw-araw, unti-unting bumabalik ang sigla sa mga bata, sa paligid, at sa mga taong dati wasak ang loob pero ngayon muling bumabangon. At ngayong gabi, panahon na para sabihin sa mga bata ang katotohanan. Nasa garden sila, naglatag si Celeste ng banig habang naghahanda si Ethan ng inihaw na mais sa gilid. Si Liana, abala sa pag-aayos ng bulaklak sa plastic cup. Si Lucas at Leah nagpapalipad ng gawa nilang papel na eroplano. Mga anak, pwede ba kayo umupo dito? May gusto kaming sabihin ni Ethan. Agad silang lumapit, tumigil sa harapan ng banig. May halong kabat pagtataka sa mga mata. Hindi po ba masama yung sasabihin niyo? Hindi, anak. Wala kayong ginawang masama. Pero gusto namin maging totoo. Gusto naming malaman niyo kung sino talaga kayo at kung sino kami sa buhay niyo. Kami ni Ethan, kami ang tunay niyong mga magulang. Nagkatinginan ng triplets. Ha? Bulong ni Liana. Ang ibig sabihin, hindi lang kami tagapangalaga. Kayo'y anak namin. Anak ko kayo, anak din kayo ni Ethan. Hindi namin kayo sinadya. Pero minahal namin kayo. Wala pa nung una namin kayo makita. Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Lucas. Ba't di niyo po sinabi? Dahil may parte sa nakaraan na kailangang unti-unting harapin. At ngayon lang namin naramdaman na handa na kayo at kami na maging totoo. Lumapit si Liana kay Celeste at mahigpit na yumakap. At ngayon, ano pong mangyayari? Ngayon, bubuo tayo ng buhay na masaya at ligtas. Ang bahay ampunan ay nanatiling tahanan sa marami. Pero si Ethan, sa katahimikan ng gabi minsang tinanong si Celeste, habang sabay silang naguhugas ng pinagkainan. Pwede naman tayo magsimula na atin, di ba? Ang alin? Tanong ni Celeste at tinutuyo ang kamay. Sariling lupa, bahay. Makaraan ng ilang linggo, nagsimula na ang construction ng isang bahay na pinangungunahan ng kinuhang engineer ni Ethan. Si Celeste ang tumitingin sa layout, habang ang triplets kanya-kanyang drawing ko anong kulay ng pader na gusto nila. Gusto ko po pink. Sigaw ni Liana. Purple po akin. Wala bang Spider-Man red? Tanong ni Lucas. Bahala na ang mama niyo. Siya may final say. Pero ang papa niyo pa rin, ang boss sa bahay. Paano naman po si mama? Tanong ni Liana kay Celeste. Prinsesa ko. Dumating ang araw ng paglipat. Nagkaroon ng engrandeng handaan. Punong-puno ng tawanan ang maliit na truck. Bit-bit ng triplets ang kani-kanilang unan. Si Celeste, may hawak na paso ng halaman. Si Ethan naman, may bit-bit na lumang larawan. Ang unang kuha nilang 5 sa bahay ampunan. Pagdating nila sa bagong bahay, napakasimple lang nito. May asul na bubong at puting pader. May porch na may swinging bench. Sabay-sabay silang pumasok. Welcome home, bulong ni Celeste. Sa gitna ng sala, walang kasangkapan pa pero puno na agad ng kwento. Sa gabi, ang unang tulog sa bagong bahay. Habang mahimbing ang triplets sa kwarto nila, pumasok si Celeste sa porch kung saan naroon si Ethan. Nakasandal, may hawak na mug ng kape. Umupo siya sa tabi nito. Sandali lang sila nagkatinginan. Hindi ako perpektong tao, bulong ni Celeste. Sino ba may sabing perpekto ka? Lahat naman tayo. May pagkakamali sa buhay. But you're perfect to me. You are perfect, Ethan. Ikaw ang nilalarawan mong perfect. Ngumiti si Ethan sa kanya. Halika nga rito. Ani Ethan na tinawakan ng bewang niya para ilapit sa lalaki. Nasabi ko na ba? Na sa'yo nakuha ng triplets sa mga mata nila? Naluluha na ang mga mata ni Celeste. Niyakap niya si Ethan at saka hinalikan. Gumanti naman ito ng halik na mas malalim.
Isang buwan matapos makalipat sa bagong bahay, dumating ang pinakaabangang araw ng mga bata, ang ika-6 nilang kaarawan. Pero ngayon, ibang-iba na ang selebrasyon. Wala na sa ampunan, at higit sa lahat alam na nila kung sino ang tunay nilang magulang. Si Ethan, kahit abala, tinigil ang ginagawa para batiin ang mga anak. Dumating ang ilan sa mga dati nilang kalaro sa ampunan, ang mga staff na nanatiling tapat sa kanila. Pumunta rin ang mga kaibigan ng mag-asawa. May tigi-isang cake ang triplets at sabay-sabay nila itong hinipan. Matapos sipan ng kandila, sabay-sabay ding nagpalakpakan. May mga simpleng regalo, laruan, libro at ilang scrapbook ang ginawa ni Celeste na may lamang pictures nila mula pa nung unang araw sa ampunan hanggang sa paglipat nila sa bagong bahay. Pagkatapos ng kasiyahan, tahimik na ulit ang buong bahay. Mahimbing nang natutulog ang triplets sa kwarto at sa sala naiwan ng mga lobo at cupcake wrappers. Lumabas si Celeste na may bitbit na basong may yelo. Naabutan niya si Ethan na nakaupo sa lumang bench, nakasandal, at tahimik lang na nakatingin sa madilim na bakuran. Umupo siya sa tabi nito, sabay silang tumingin sa kalangitan, kung saan nangingislap ang ilang bituin sa pagitan ng ulap. Pagod? Tanong ni Celeste habang umiinom ng malamig na tubig. Konti, pero masaya. Alam mo, habang pinapanood ko kayo kanina, habang naglalagay ng icing sa muka, habang hinahabol ni Lucas si Liana sa sala, si Liana sumasayaw, dun ko naisip na hindi ko na kayang umuwi sa kahit anong bahay na wala kayo. And I feel the same way too, Celeste. Napalunok si Celeste at hindi siya kumibo. Tahimik lang niya inilapag ang baso sa gilid at sumandal. Kinuha ni Ethan ang maliit na kahon mula sa bulsa ng jacket. Tinignan niya si Celeste ng diretso sa mata. Binuksan ni Celeste ang kahon. Sa loob, isang gold ring na may kumikinang na bato sa gitna. Bakit mo to ginagawa? Dahil alam ko hindi sapat ang kasal natin sa West. Gusto kitang pakasalan sa simbahan. Tinignan ni Celeste ang singsing sa loob ng kahon. Kinuha ni Ethan ang singsing sa kalumuhod. Celeste Aquino. Guevara, will you marry me again? Alam mo na yung sagot. Mahal kita, Ethan. Sa'yo ko lang gustong ikasal ng paulit-ulit. Paulit-ulit. Kahit ilang beses. Ikaw lang. Matapos isuot ang singsing, tinitigan siya ni Ethan. Mas mahal kita, Celeste. Dahan-dahang hinalikan ni Ethan si Celeste sa labi. Humawak siya sa batok nito, habang dumidiin ang mga halik. At wala silang narinig, kundi ang kuliglig sa damuhan, at ang katahimikan ng gabi, at ang kapayapaan. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Mary Tauring, Tata Alera, Janet Best, Orasyon Elibeth, Merlilyn, Ara Adjani, Eileen Reynoso, Nori, at Hazel. Maraming salamat po sa inyong lahat.